Magandang buhay Pilipinas! Magandang buhay mga ka-okay! Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. At welcome back din sa ating softball at baseball. So, noong nakaraang video ay pinag-usapan natin ang throwing. At yun yung lesson 1 at talagang napaka-importante talaga ng throwing dahil alam nyo, sabi nga ito ay game of inch. Pulgada lang pwede kang matalo o manalo. At alam nyo, sa simpleng isang error lang na nagawa ng player, tapos lahat yung mga pinaghirapan kahit isang taon pa yan o 2 taon. Kaya talagang sa mga coaches and players, kailangan tutukan natin yung pagpukol dahil ito'y napaka-importante. Nakasalalay dito yung isa to sa basihan ng napakagandang depensa ng isang team. Kaya yun po. So ngayon ay tuloy-tuloy tayo at pupunta tayo sa lesson 2. At ito yung iba't ibang drills, different drills sa pagpukol. Kaya sana ay huwag kayong bibitaw, tutukan nyo lahat ng ating mga video about throwing para talagang kumpleto yung impormasyon na maibibigay ko sa inyo. Ayun po. So ngayon ay puntahan natin yung drill number 1, drill number 1 and 2. Sa video na to ay papakita ko sa inyo yung drill 1 and 2. Okay? At gagawin natin ito ng nakaluhod o kneeling position, half kneeling position. At ipapakita ko sa inyo yung half kneeling position. Yan. O yung kasi mga ibang yung mga coaches alam to, pero yung mga players baka hindi nyo alam yung half kneeling. Ito nakaganyan. Ay, iba nakaganon Yan, half kneeling. Yun. Okay? So, ang tanong, Coach Manny, bakit ba kailangan nakaluhod? So, napaka-importante to. Napaka-importante po dahil may mga purpose tayo. Bakit nakaluhod? Kasi pag nagturo tayo sa throwing ng yung mga bago pa lang nagturo tayo na nakatayo at makikita natin masyadong hindi tayo makaka-focus dahil gumagalaw yan. Gagalaw yung paa niyan, gagalaw yung kamay niyan, gagalaw yung katawan. So, pag medyo nalingat tayo, magpupukulo ng malakas yan. Pag hindi pa sanay, maaaring makatama. Ayun. Kaya, pag nakaluhod, ay talagang nakafocus tayo doon sa particular na galaw at bahagi ng katawan na kailangang tutukan. Kaya yun po, kailangan na mas maganda, mas okay kapag nakaluhod. Kaya yun ang ating purpose kung bakit ginagawa natin ito ng kneeling position. Okay, let's go to the drill number 1. Ayan, okay ba? Nakikita nyo ba ako? So, ngayon, gagamit muna tayo ng bola ng softball. Ito yung ating drill number 1. Makikita nyo ito, side view yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung back view. Okay, ayan. So, drill number 1, makikita nyo. Ayan. Ito yung posisyon, no? Ayan. Okay, pag nakaharap, ayan. Ayan, side. Okay, ito lang po ang gagawin natin. Ang gagalawin lang natin ay yung forearm at saka yung kamay. Okay? Ayan, no? Yun. Ayan. Ayan. Okay. Ito pong drill na to ay kung mapapansin nyo ay nakatutok doon sa galaw ng forearm at saka ng kamay. At ito para ma-eliminate natin yung mga iba't ibang release na natututunan ng bata. Natural na natututunan ng bata yung mga iba't ibang release. Yung release na papaganon, yung release na papaganon, yung kamay na nakaganon. Kaya ayun, yun po yung tinuturo natin dito sa drill na to. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan, diretso, diretso, ayan, ayan, nakita nyo? Diretso, balancing yung labas ng bola. Hindi pa pa ganun o hindi pa pa ganyan, balanse. Kung mapapansin nyo, nagro-roll yan. Pag-push niya, nagro-roll yan, ayan. So makikita nyo pati, tama yung ikot ng bola. Vertical backspin, pag ganito. Yun po, yan. So papakita ko sa inyo yung sa likod.
yung back view para makita nyo kung anong posisyon ng katawan. Okay, ito na yung back view. Tingnan nyo mabuti ha. Yan. Okay, nakikita nyo ba yung ikot ng bola? Diba? Backspin, vertical backspin. Yun yung basic na ikot ng bola. Yan. Simple po. Yan. Okay. So, ayun, nakita nyo yung back view. Ngayon naman ay pupunta tayo sa drill number 2. At titigan nyo mabuti kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. So, this time ay gagamit tayo ng syempre ng kamay, ng forearm at ng upper arm. So makikita natin dito kasama rin yung paggalaw ng shoulder. Ayan. Gamit naman tayong baseball para sa mga baseball, okay? So titigan nyo mabuti. Ayan. Ito yung drill number 2. Ulit. Ayan. Ito yung basic form. Basic position ng kamay at ng braso. Pantay na pantay yung angulo ha. Yan. Okay. Ayan. Sabayan. Ito kunwari yung glove ha. Yan. Up. Push. Yan. Okay, titigan nyo mabuti. Yan. So, check nyo mabuti kung mali yung release ha. Kailangan pantayan. Yan. Check din natin kung masyado nagmamadali yung player. Kailangan yan step by step, detalyado talaga. Yung galaw. Okay. So, tingnan nyo dito sa back view. So, ngayon, makikita nyo yung tamang-tamang posisyon ng kamay. Ayan, oh. So, ayan. Nakita nyo? Nakaharap dyan yung kamay sa likod. Ayan. So, ngayon, mapapansin nyo, nakatagilid na yung katawan natin. Kanina, nakaharap lang na gano'n. Ngayon, nakatagilid na. Ayan. So, tingnan nyo mabuti, ha? Okay. Okay, nakikita nyo ba yung ikot ng bola? Diba? Tama yung ikot ng bola, diba? Back spin. Vertical back spin. Ayan, nakita nyo yung ating dalawang drills, diba? Detalyado ang galaw ng kamay, ng forearm at ng upper arm. So, pati yung shoulder, nakita natin, gumalaw na ron. Okay, so ngayon, ang tanong ay ilan ang gagawin? Ilan ba? So, kung meron kang 20 bola, ay pwede mo itong gawin yung unang drill, yung first drill number 1, ay pwede mong gawin ng 2 sets. So, if you have 20 balls, that is 40 throws, di ba? And then, ang susunod, yung pangalawang drill number 2, ay ganun din, 2 sets din. So, lahat-lahat ay doon sa drill na yun, drill 1 and 2, makakapukul ka ng 80 throws, 80 movement. At kung mapapansin nyo, paulit-ulit. Yes, yun ang ating talagang gustong gawin. Yung paulit-ulit para magkaroon ng muscle memory. Dahil doon natin mapiperfect ang isang bagay. Muscle memory. Alam na alam ng muscles yung kanyang gagawin. Alam na alam yung galaw. Kabisadong-kabisado ng muscle yung tamang galaw. Kaya kailangan talagang gawin natin ito ng paulit-ulit. At alam nyo, ito ay talagang medyo nakakainip sa mga players. Pero talagang kailangan nating paliwanag mabuti at i-motivate sila na kailangan nilang gawin yun para talagang mamaster nila yung throwing skills. At paano natin gagawin? Of course, sa net. Nakita nyo sa net. Ngayon, kung walang net, pwede kang dalawang bata sa half kneeling position. Partner, siguro ang distansya nila mga 3 meters. So, ganun. Ayan, may kapartner. Imagine natin, meron akong kapartner dito. Ayan. Kapartner. So, partner tayo. O, yan. O, yan. Partner. 3 meters lang.
And then ganun din, dun sa ganito, ayan. Mga 3 meters lang din ang pagitan, ayan. So kung mapapansin nyo, hindi rin sila makakapukol ng malakas, di ba? Kasi limited na limited yung galaw at nakapokus lang dito sa braso at sa kamay. Ayun. So, ganun po yung ating drill na 1 and 2 at talagang ayun, sana ay huwag kayong mainip. Wala kasing bagay na nakukuha sa shortcut. Yun yung mga nagmamadali ay talagang medyo hindi magandang ang resulta. Kaya talagang gawin nating detalyado ang pagtuturo natin dun sa ating, lalo na sa pagpukol dahil napaka-importante. Sana ay meron kayong natutunan doon sa ating drills. At ayun, abangan nyo yung mga darating pang drills. Sa sunod nating video, gagawin ko yung 3 and 4. Drills 3 and 4. At yung pa rin, braso pa rin at shoulder. Ayun, so ayun, sana po ay nagustuhan niyo yung ating video at i-like nyo naman at i-share din sa iba para makarating yung ating information sa ibang mga players din at mga coaches. Ayun po, sana i-abangan nyo yung mga video at yun, ngayon pala nagpapasalamat ako sa inyong panonood at sana ay huwag kayong magsawa. Ayun, stay safe. God bless you all. Bye!